Hi guys! Welcome back po sa ating channel. This is Boy Ipon again and bibigyan ko lang po kayo ng update dito sa pagbili-bili po natin ng Maynilad. So, alam naman natin siguro no na lahat ay nasa crisis mode. So, mapapansin nyo po, yung portfolio natin ay medyo parang kulay ligo, no? Kulay sardinas yung hot and spicy ng ligo. Pulang-pula pero alam nyo ba, good news pa rin po kasi kahit siya pulang-pula, ang total investment po natin dito is, 'di ba, nasa around 10,500 na yung nailagay ko. Pero kung mapapansin nyo, yung total equity value po natin is nasa positive pa rin. Alam nyo kung bakit? Kasi dahil po sa mga dividends. So, lately, mapapansin nyo, yung Maynilad po natin, no, palakihin natin. Yung Maynilad po natin, dinagdagan po natin ng ah, medyo malaking posisyon, no? Versus po dun sa pera natin, ano? So, namili po tayo around 1,500 na additional shares. Nung una, 500 lang. Tapos, nagdagdag ulit ako ng 1,000. So, mga around 35,000 plus na siya. Kasi napansin ko, si Maynilad, kahit may crisis, parang ano siya, parang matatag talaga siya. Tingnan nyo, positive pa rin siya. Kahit may crisis, medyo dahil medyo matatag siya, positive pa rin siya along dun sa mga ibang stock natin na hindi masyadong tinamaan ng lintek. Pero hindi no. Ang kagandahan pala guys, pag dividend yung stocks yung mga binibili mo, kahit nagkakaroon ng crisis, na-offset yung losses mo nung mga natatanggap mong dividends. Also, although hindi lang reflected dito, kung mapapansin mo dito, di ba, negative 1.35% lang tayo, di ba? Pero kung mapapansin nyo talaga, yung total investment natin na 110,500, 111,000 na ngayon. So, up pa rin tayo dahil nga dun sa flux ng mga dividends na natanggap natin nung nakaraang earning season nung March. So, yun lang, no? Shinare ko lang sa inyo. Baka nakakala ko nyo kasi binenta ko na lahat ng mga stock na pinagbibili ko. Actually, hindi po ako nagbenta ngayong nung nagkaroon ng crisis. Hindi po talaga ako nagbenta. Ang nangyari pa nga ay namili po ako, nagdagdag ako. So, yung dati, nung walang crisis, ang investment ko lang dito sa around 82,000. Nagdagdag ako ng additional 30,000 plus pesos. Pero nilagay ko yon mostly dito kay Maynilad. So, medyo nagsisi nga ako nung nakaraan kasi nung nakaraan, binenta ko yung 300 shares ko ng Maynilad. 'Di ba? Naalala niyo 'yon? Pero nga, syempre, we learn from our mistakes, 'di ba? Ganun naman siguro kasi wala pa tayong masyadong experience. Pero nga, ngayon, dahil tinamaan tayo ng crisis, parang good news pa sa atin kasi at least kahit may crisis ganito, na-check mo yung sarili mo kung saan ka nagfo-fall, no? Kung tama ba yung ginagawa mo. And I believe, no, hindi ako 100% na tama, pero dahil nga madami excuse me po. Dahil nga napapansin natin yung data, no, kahit marami tayong pulahan dito sa stocks natin. Ito nga, negative 28% pa si Bloom. Negative, ano ba pinakamalaki? CR, negative 14%. Kahit ang dami nating tinamaang pulado tayo, because long term, hindi ka masyadong nasasaktan. Tsaka hindi ka masyadong nagpapanik kasi alam mo sa sarili mo na hindi mo naman talaga ibebenta yan kahit anong mangyari eh. So, kung hindi mo ibebenta, dagdagan mo na lang. Kasi nga ngayon, di ba, medyo mura-mura, makakabili ka sa baseline, di ba? So, pag nawala yung gera, syempre, hindi naman yan forever eh. Forever ba yung US-Iran war? I think hindi yan magiging forever kasi maraming factor kung bakit kailangan huminto niya. Kasi syempre, yung global pressure, no? Siguro kung titignan mo kung meron ka pang 5 to 6 months, makakapag-ipon ka pa no bago mawala yung crisis eh. Siguro tatagal lang yan 5 to 6 months or siguro sabihin natin 1 taon, makakapag-ipon ka pa ng medyo marami-rami para ma-build mo yung baseline mo ng mas mababa versus yung mga tao na papasok pa lang pag nawala na yung gera. So mas maganda talaga yung mamili ka every time may crisis. So yun lang yung natutunan ko. And sometimes we learn from our mistakes, no? We have to put our pride down to accept our mistakes. Ganun naman po talaga kahit sa hindi naman po investing, 'di ba? Kahit naman sa isang bagay, natututo tayo bilang isang tao because ginawa ko naman tong channel na to para matuto ako eh. So, yun lang po. I just want to share you, hindi ako nagbenta. Hindi ako nagbenta. I'm still here. I'm adding on my position. I even buy Bitcoin. I even buy some of
investors like mutual funds, nakikita niyo yung pinopost natin dito sa channel. And I'm really glad na nag-start ako mag-invest last November. At kahit tinamaan tayo, no, pag-enter pa lang natin ng investing ulit, tinamaan na naman tayo ng isang crisis. Pero at nakaka-survive tayo kahit papaano. So, yun lang po guys, and I hope you learn from this video guys, and thank you for watching my channel, and see you on my next video po, no? Siguro pag-usapan naman natin yung crypto naman kasi bumili rin ako ng Bitcoin. Unti-unti akong bumibili ng Bitcoin ngayon. So, yun lang po guys, and have a nice day po sa inyong lahat. Thank you po. Bye-bye!